Aton? Kaya no, medyo mas katatlad, duro kita program sa inog pa urubrahan bala. Mhm. Mga aton nga mga technicians sila naga pang-distribute ng mga seeds kag mga inputs para sa aton mga farmers. Diyan ay kakay do medyo gidahina gid ang volume ni Sir Joven. DJ Jan lihog ko biliwat. Kay do medyo gidahina ang iyang volume. Lihog ko sir. Palapit-lapit lang sa may microphone para mangin audible ang tingog ni Sir Joven para napadangat naton sa maayo ang iyang mga nakaplastar ang mga programa kag aktibidad sa iyang opisina ang aton nga Municipal Agriculture's Office. Sir, try naton liwat sir imong audio. Aga sa tanan? Okay, pero do medyo nag-echo pero sige. Okay, go ahead. Sir Joven, may umangkot na ako kay kaghapon. Mayara kita nagsugod sa papanagtag sang libre nga binhi sang paray, di ba? Para sa aton nga mga mangunguma. So, update on this, sir? Kapon nag-abot ang atin nga location, no? First batch nga atin nga location sa atin RCEP seeds, no? Sa dry season program natin. So may 1,200 kita nga nagabot nga RC222 nga variety nga binhi para sa atin mga farmers. May paabuton pa kita liwat sir? First batch lang ni may pa kita nabilin pa kita nga at least 3,000 plus ka bags nga inog distribute. So amatamat ni deliver pisa subong. Hopefully next week may delivery naman no para maubos na nato ni pangatag sa atin mga farmers. Ano ni siya, sir? Per farmer o con by cluster? Per farmer ni siya nga registered sa atin RSBSA. Inbred lang ni Gyunsoy, no? Para sa atin nga rain-fed areas, no? May program kita abi sa, sa atin nga hybrid area. So, may hybrid na siya nga binhi nga ginadistribute na ni Sir Alan. So, do mga 150 bags lang na sa hybrid natin. So, gina-distribute naman tala ni Sir Alan. So, masagway lang ko, sir. Katiman, syempre, nisurihan natin subong paray. Sa bugas naman kita, kumusta nga ato nga 20 pesos per kilo rice program? Update lang. Gani kami tulad ni si Sir Jason. Tutulad ng ginapamangita ko kang area natin nga Bulatangan, no? May tuya kita nga location sa NFA, sa office sa nga warehouse. May kluhaon kita to nga 600 bags nga para dya sa atin nga program sa benting bigas. No, ginapitaan naman itlad kang atin nga Batutangan. Kaga howling natin. Nag-coordinate naman kita kay sa GSO natin kay Engineer Jade kumpira ang atin truck nga available bala kay T600 ya. Matamatol na natin kaya may deadline kita sa sa sala sa Friday dapat mabuhala natin to. Kutob san oni sir ang ato niya pagpaligya sang 20 pesos tinga kilo sang bugas? May process flow na ni Gyunsoy, no? May recipients naman ni. Ang aton kadagid nga rubrahan is ang pagkilo kadya, no? Mga ayo naman kita bulig sa aton mga manpower gya sa munisipyo nga magkilo kadya para sa aton mga recipients. So bulaan pa lang natin to kag ang kada is baklan pa natin tig plastic bags nga good for 10 kilos, no? Kay daw may butcher type ni nga nga pag withdraw sa aton mga target recipients kag may listahan, no? So kung may note no kung ano ang itao kang atang DSWD kaya or ang atang MHO kay ato sa ila ang listahan sa mga recipients nato. So ang atong mga recipients ay makabakal lang pera 10 kilos? 10 kilos minimum lang na, no. So may target household abi pero kada daw kung tatlo or duwa pwedeng na bakal tag 10 mga 30 kilos kung tatlo man sanda. Pero ang ginawa mangkot naton sir kung ano bala ni sige-sige, bala ni pagkatapos ang ubos nila sa ilang 10 kilos. So kung kada bulan lang nisa, per month? I think ang sa atin nga idea kaya amo lang gidya no? Ang atin nga 633 nga dya. So amo da ipang-distribute na kung may maabot pag naman natin, i-distribute naman natin. For the meantime, amo lang dyan ay ang ginano ka natin.
Siguro sa ang aton location is 2,000 man lang mo. So may sobra pa basi may durugangan man sa nga nga recipients kadya. Okay, subutan ba doon ipertenecer lang sa mga nasa listahan lang. Nagputog na maubos. Ang first priority kadya tong sa aton lang undernourished ug malnourished nga mga households. Okay. Mangkot lang ko, sir. Paano kati siya, balaan naman nga ang agriculture sa office ato wala siya sang assessment regards sa aton nga nag-assess ni aton nga MSWD. Sa aton nga mga recipients. Mangkot ko lang paano nila mabalaan nga mga malnourished. Siguro may rin dyan, no? May angatan sa barangay level, no? May ginaubra kita kadya nga para may ginakilo natin mga bata. Isa ra sa mga natin, no? Sa mga pang-ubranan dagoro. So ang daily nga ginaubra kang aton mga barangay nutrition scholars sa aton barangay, no? So may mga lista sa nakadagoro nga tuya maghalin dia ang mga mga recipient nanda with regard sa andaman nga program. Kay man curious lang ko, sir, kay ko ng aton nga panalagano kung aton nga giya for malnourished mga kabataan. Paano na lang biya ang mga pareho natin nga edad, no? Mga katigulangan nga, syempre maniwang man, malnourished man, hindi na sa madara sa listahan. I don't know. Pero kita no? Kasi may programa na sa mga either elderly or senior, no? Hey, before ka to, hindi lang man ni amo ang gin-distribute na sang NFA, dumaan mo to ang para sa mga farmers man with less than 1.5 hectares nga, no? With less than 2 hectares nga farm area. So nakabakal pwede sa nakabakal tuya sa may NFA, no, up to 50 kilos si ganito at 20 pesos. So pwede sa nakabakal isa ka sako tuya. So that lang nila nga idea nila to. So another part of the program naman diyan target nanda is ang amor man diyang mga undernourished ug malnourished nga nga mga recipients. So kabay pa, sir, hindi kita lang dira magdangat lang sa mga malnourished ug undernourished, kabay pa iban pag mga sektor bala. Oo, no? Ang malabot pa kay magluwas sa ila madawon pag sa nagakinahanglan sang tig 20 pesos kilo nga bugas mo. Mga pareho ka na to, example na to, ang una na dato lang ang mga construction workers, tricycle drivers, no? So hopefully ang sa atin gya ma-replicate man ang dagyak natin. Pero kay sa Bilogo Provincial sa Iloilo, ang iyayang ginpapanaog nga order ni Governor Defensor para sa mga undernourished kag malnourished lang. Pero kung magpapanaog sa liwat sang order nga kung magdamo pagit ang aton yung mga stocks sang bugas nga mahimo ibaligya sa iban nga mga sektor, amo na ang basi man sanda, maka-avail man sanda. Latlatan ta lang. So, mangkot lang ko, sir. Kaya siyempre, mahulat man lang kita. Kaya tigin na mangkot. Ako sa una, nagliwang kita ko mo, undernourished ako, 45 Amo na sa ang ginamangkot ko, sir. Kaya siyempre, sa nagliga, nagmasakita bala. So, kita ang aton nga health, do naglain, gid bala. So, ay kita naglalabot sa may normal nga weight, nag 45, 44 weight ko sa nagligad mo. Sa akon nga height, hindi na siya normal. So, mayroon sa mga doon naka-recover na kita. Sa mga ginamangkot, kung paano na lang yung iba, no? Yung mga kaedad na. Nagnubo ka sa imo BMI, no? Nagnubo ka sa BMI mo, hindi ka dito normal. So, amo na siya. So, ang mangkot ko lang subong, sir, kaya balaan naton ang aton nga mga mangunguma kag mga nagapangista naton subong nagabato naman sang mga ayuda halin sa aton nga gobyerno, di ba? Oo, sige-sige ra na gyunsoy no ang especially mga RSBSA enrolled natin nga mga farmers. May halin kauna gatao ang national government may ginparti ni sir nga sa RFFA, Rice Financial Assistance kag ang sa atin nga atin nga fuel subsidy. So may mga target beneficiaries sanda nga ang listahan ginbase man sa enrollment kang RSBSA. So sige-sige halin kang 2021 pa 2022 ang ginapanao natin. Sa tulad naman tanang 2025 daw wala pa sila may ginpagwa. So latan man natin na ang mga assistance nga na kay kung ginatao ginanaman gina-inform gina naman tanang recipients. Hindi natin pwedeng hindi sila pag-inform kay just like ang example sa fuel subsidy kung hindi nila makuha na gina-update kita sang DA Region 6 nga mo diyan mga farmer nga way pa mabeul ang mga assistance bla. So kung hindi nanda na mabeul may deadline na sila ginahatag sa aton kaya nga kung hasta lang okay mabalik na sa National Treasury ang ang amount nga nakumpira na sulod sa nga card or yung iba gani direct nga ginabualan na sa aton nga partner agency nga USSC. So may ara galing nagpanawagan si DA Secretary
Laurel, Tio Laurel, ano ka first name, nalipat ako sa iyang first Francisco? name. Oo, Francisco Tio Laurel. Nang panawagan siya nga dapat kuno idiretso balagidya sa mga mangunguma ang mga bulig bala, sir. Idiretso ko sa ilang nga daw i-hand in na lang gid bala. Hindi na pagpaagi bala sa mga kung sa diin pa ang mga programa. For example, sa mga seeds nga ni, kaya ginapanagtag naton. So, hindi na kuno ni hindi na bala ni ang kung pwede pa lang. Hindi na ni. Kinahanglan na lang kuno i-cash na ihatag bala para gid magamit kuno sa mga mangunguma. Oo, mas nami ganira og yun soy no, kung pwede pa lang tanan nga inputs na bala. Halin sa binhi hasta sa abono na kung pwede pa lang no. Nga amo na lang na ihatag no, imbes nga cash gani kung kisa. Para ang farmer ta na matanom na lang gid bala. Kompleto na bala halin sa binhi ara na. Abono ara ma-complete halin sa fertilizer sa pag land prep hasta sa may ripening or vegetative stage kang anda nga nga paray ara na blang abono nga hindi na sila bala maghulat kung pwede pa lang mag-start pa lang si first cropping every year kumpleto na blang anda inputs hindi na sila mag hulat pa nga nakatanom na bago pa lang magabot ang program natin nga binhi. So amora dapat na nami daan no kung maamora matabo para farmer mismo na lang matanom na lang hindi sila mabudlayan. Correct. Saka dako subong by the way sang aton nga national budget for 2026. Kaga na pertenisero ko na nahatag na pail nga budget para sa aton nga DA. Dako man mo isa ang DA sa mayara sa pinakadako nga budget sa subong nga tuig. Apisar nga mayara sa mga bala naman natin, may mga negatibo. Na mga kontrobersiya, no? May mga negatibo, mga kontrobersiya ang ara sa may DA. Pero, maskin pa, madako subong ang ginpertiniser nga budget, akong ginpain nga budget para sa aton nga Department of Agriculture. Mangkotang ko sa nga aton nga import ban sang tapos na? Or I think wala pa. Kay, October 1 to 30 to eh. So, 30 days. So nanda gani nga i-extend pagid bala ang import ban. I don't know kung ano pang desisyon nila for the meantime mas stand na ang halin sang October 1 up to October 30. Kay may nabasahan ako bago lang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. maghahatag na naman sang ayuda nga 10,000 pesos sa mga mangunguma bala nga arag nga daw na pierde gid bala sila sa ilang nga umati ni kadako na sa ang bulig para sa aton nga mga mangunguma ko mag-amo sina di bala? Namin dag kumabot gid no. Kay do ka promising sa aton mga farmer no. Hopefully mga inputs kanya sa man naman tanang side no. Tani man no. Hindi lang man sa ayuda ang dapat full support ang ating government pandaad hasta sa pagpamakal bla ka pa natin kaparay kang ating mga farmers kay kung mabalik lang dang power kang kang pag-purchase kang kang NFA na sila na lang ma-purchase kang para produce kang ating farmers para at least why hindi naman problema man natin farmer nga pa sa traders no iti kung ginabarat man lang kang kang traders ang atin mga farmers sino pang ganahan kada karon nga magpananom kung hindi na sila kung di man bala makatao ang presyohanay so iba mareklamo ang hindi la karon yang nauna no kay ti syempre every ang una per may nami pa presyo pero ang nabilin hindi na ka-bail kang what if kung may mga utang pa to ay bayad nanda no so hopefully nga ma-address dyan mga concerns kang aton farmers nga dyan. Actually kadamo sa mga problema sa aton nga mga mangunguma pero salamat kita sa aton nga gobyerno ginatagaan man nila by the way sang suporta ang aton nga mga mangunguma pero isa sa mga kontrobersiya sir yan na kung ang aton nga farm to market roads so far ang sa aton nga farm to market roads no daway pa man kita tigya sa aton na nakitaan nga nga nabla ni DPWH so at least naka-istorya man ta sa RAED daw okay sila yan okay tikin nila monitor gid kang aton Regional Engineering Division ang mga projects nga giya para sa Region 6 nga mga farm to market roads hopefully nga way kita taten Mayara si Banyo Parte isang pungsod, sir, 187,000 pesos ang presyo sang per meter. Wow. Nakita ko ng listanan, kaya may yara sila kaya at least pasalamat kita, wait na nagisilo-ilo.
Kag amura na no, dapat vigilant man ng atin nga mga halin sa ano natin sa ground level natin ng sa farmers natin mismo kung may gin posting da nga tarpaulin lang kag waiting project dapat nag-report man sanda para at least ma-identify natin kung sino kung involved ka ra diyan. Okay. Sige, sir, pabuto na lang natin itong 20 pesos kilo nga. Diba? Oo, no, may deadline kita to. Mo gani si Sir Jason tong naga-coordinate lad sa pwede natin butangan no. Puli may makita kita nga area nga pwede natin butangan kabugas natin. Okay. Segue ko lang, sir. Kay manti may bago kitang lechonan. Kaya sa may Santa Barbara, sa may Bermejo Street, Vince ang pangalan niya. So, mayara sa mga nag-comment bala. Nga sa may Santa Barbara, mahal gadyang baboy. Oo, no. Actually, presyo na hindi ta naman dura no kay gamay atan stock kababoy no. Ang mga nagabaliga na daya sa ibang nga banwa nga sa roadside, ti risgo na ila. Depende na sa ila sa local chief executive nila kung ga-implement sila kang meat safety bla. Lately, subong gali no. Alin kang 13 anniversary kang National Meat Inspection Services kag tulad halin 13 kag hasta sa 17 is Meat Consciousness Week. So nagkanda kita kang orientation and seminar man sa aton mga meat vendors kag handlers. So mara isanan nakareklamo no. Sa aton kiti mahal gid man ang presyo natin kita nga wat ateng gabaliga sa mga roadside. Ang mga roadside nga natin na mga mga hindi natin na mapasarig ang andang mga ginabaligya ang karne diya kung inspeksyon gimana kung mayad gimana kung hindi. So at ang consumer at risk sa anda nga makain ka dyan. So kung nga baligatan na 260 to 70 sa atin kita na sa public market natin nga baligatan 350. So pero ang gina-assure natin dyan ang safety kang sa consumers natin kaya kinakain natin da. So may mga ibang na banwa na nga way kapat tuman karan. So anda natin na prerogative kang the local chief executive. Pero nga atin na ang safety kita nakatang consumers permi ang ma-prevail, hindi ang anakang atin mga meat vendors. Kumusta ang kaso sa aton nga African swine fever, sir? Sa tilado ay naman kita reported mo na no ay iti why kita stuckid gawagya. Fully ma-die down dyan kag maka-move on na kita no. Ang aton nga problemahan kadya kay may slaughterhouse kita. Ang target date ka natin slaughterhouse April maumana mo. So ang problema natin kadya sa Urihi ang area natin dyan. So mura nga may program kita dyan nga mag recovery program natin mula sa atin nga mga livestock especially sa swine kag sa cattle. So amo na dako kang relagson naton no kay ti dako man na nadula sa aton. So mura may different programs nga silad ka natin gya upuli maka-recover kita. Kumusta na to, sir, ang mga edikto nga ginpaalagaan sa CPU Aruga ato? Ang atin nga to nga sa CPU Aruga tulad no guilt pa lang sanda. Ang may naiba kita nga nag-sentineling una pero nakabata din ng iba no ang iba nga nagpabilin lang hinimo na breeder. So kanami lang kay mo lang na garing kiti kulang gyapon natin stock. Mamura nga atin mga meat vendors kiga guwa pa as far as Antique pa makal no. Ang iba karangi gasulad ka natin other provinces pa na so gagir sa mga port nga gina-inspeksyon man kang atin nga Bureau of Animal Industry. Mangkot lang ko, sir, kay man kami sa balay, wala na kami masyado nagabakal sa baboy, no? Kay hindi naman pwede sa health na mo na magkaon sa permis sa baboy. Pero asang ko, ang atong ba nga presyo na isang baboy sa may tienda, pareho? Sa tinda natin, kagang sa sagwa, hindi ka magpareho, no? Yung sa sagwa, tanawag natin ang inspection. Pero other municipalities nga waitig meet sidewalk bending, halos paro-pareho lang man. Hindi man kita maghambal nga taas kita no. Pero tiyan mo gamay atin it means nga may hindi man mangyapon natin nga may demand gyapon ang atin nga pork meat gya sa Banwa Santa Barbara. Importante ang aton diring ginabaligya sa may Santa Barbara matindo. Safe kag hygienic ang atin ginano. Para ran sa waitig baylo ang safety kang atin na consumers. Hindi natin pwede ran mabutang sa ital-ital. Dapat bakal kita sa safe kag matinlo nga na inspeksyon nga mga nga karne amora nga mangin vigilant pa natin dapat nga nga mga consumers.
So masagway naman kita sir, tandugo naman nato ni ang mga pagpangkapon sang mga kuti kag mga ayam kay nabasahan ko ang aton nga provincial bala sir nga veterinarian. Naka-neuter na sila sang pilato sobra 1,000 sa bilog nga probinsya sang mga kuti kag mga ayam diri sa aton sir sa may Santa Barbara. Kumusta ang aton nga pagpangkapon? Part na sang aton nga Iloilo Provincial Veterinary Office. Kaschedule kita sa November November 5. Pero ang atin nga ang atin nga spay neuter. Ang sa atin lang sa shelter natin. Para in case nga ipa-adapt sanda o kung may ma-adapt ka nanda, at least na-spay kang neuter na sila ang sa iba nga mga private individual sa way kita na nagpaano. Priority natin na mga stray. Okay, kung mahimo pa lang amura ng ginatin target natin mga stray dogs natin. So tuya lang din sa dog pound natin. Sa dog pound natin nanay kay basi may mag-adapt ka to, at least hindi na sana problema spay neuter kag hindi na magdamo. Ang problema natin talad is ang population natin kang atin nga ayam way para maisip ang kuti. So problema kita next year kay ang atin nga allocation sa vaccine manubo pagid. Nagtawag rito ang Provincial Veterinary Office nga basi mabuhinan natin ang location. So problem gina naton budgetan dugang budget naman na no. So mo lang naanay ang atin spay neuter ang sa atin lang nga shelter. Pero ako lang sir mas madasig ang pagmuad kay mga kuti ikumpara sa mga ayam. Kaya ang gin pa natin anay ang sa atin survey abi way madara ang kuti no. Puro lang gid kaya K9 rabies program lang gid daton way kita feline no. So fully na lang natin salat na lang natin kung may extra kita nga vaccine. Dapat may dyan man kita sir no para man bala matig programa ang mga kuti kaya mo ang tutong kuti sa balay bako kanimo ka nagligad. Nga nagsayo man lang to isa ka duha ka bilog. Nagmultiply rin para sa kabilog ron talad sa balay. Dasig man sanda no ang stress ang dabi ka dasig lang 2 to 3 months may dyan naman. Kung kisa they come in bunch no. Kag way kita tigman og sagod gid luwata nakakuti nga maayop gid bla. So amo iba kanugon lang iba maluoy man kita no iba ginapanghaboy. So amo gani duro naman kami ginapang-adapt to. So do animal shelter naman kami no. Hopefully nga ma-address taman diyan no. Kiti ang feline ang kuti may rabies man. So garing prone lang gid na ang aton may ayam kay kaduro gid ka stray ka ayam natin no. Ang kuring gawa daw mo pa malantaw mo pa ibang kuring daw mahinlo bla. Pislian na biyang kuring hindi unlike ang aton mga ayam tana nagaliho-liho kundi ka manginaal na maski no. So maluwas sa pislian ng kuring kung isa ti kung wire gid ka na mamara mambasura. Ti mahilig gid na sa mambasura aton nga mga stray dogs no mangukay so amurang ginalikawan natin nga diyan gid akong isa gumpisa ang case ka rabies. Saktoran kay mga kuti naman sa balay kay sa pislian man kay tao mo. Sige na soble ka mga manok. Do medyo picky ang ang atin mga feline sa when it comes sa pagkaan kag bihira sana mag-stray no. Usually ang nag-stray kadi mga male pangita sang during mating season na amo lang gid nagalagaw. Pero mga bayi na daw laka gawa kita nga nagalagaw ang mga bayi. Okay, sa ilo naman kita sir, kumusta nang aton nga hapag kay may ara kita sa paindis-indis sa hapag naton sa subong man nga tuig. Kumusta nang assessment naton? Pila lang ka mga barangay na bilin. May dyan na kita no, may mga finalist kita no. Pulo na lang gid ka barangay kag pulo man ka individual finalist sa atin nga Idleland. So i-validate natin dia last quarter December for final ranking dito sanda. Lad top 10 din natin no, way ko lang madala ang lista. So i-post lang na-post gali naman nga guro. So sa aman sa Mau Santa Barbara no, lantawan nyo lang da kung sino ra mga barangay kag sa Idleland na man may mga individual farmers man dan nga naga-utilize kan da Idleland nga na finalist man sa atin mga program. Pero ang matag-aran da kadyagan sir? Don't no ko kay gin-adjust natin ng premium no, hindi pareho kan last year. So nubo ina. Pero dako man nagyapon nga nga bulig para sa ila. Lang naman why naman lang ginanay ginapagawa para daw hindi man para diyan mangyapon ang enthusiasm ng kag interest no
para sa anda nga pag hindi man hambala compete pero at least maano natin sandang magsigi-sigi masustain ang atin nga program kang idolan kag hapag. Kung magdamo sila sir mas manubo pagid ang presyon na sa aton yung mga naswa, di ba? Oo no, ano malara kong gisamo kung nubong presyo kang isa ka commodity may diyan kisa nga taas gid no. So baylo lang at least kung mapanubo natin ang sa mga vegetables natin makabulig man maski ano kamahal kang pro karne no. Mga panakat makabulig gid maski gamay-gamay lang ang organic encourage natin man sa household bala. Manano man sanda at least maski 10 to 20 pesos lang ang males mo at least kung sa isa ka bulan may ano karan may ma-save ka rin nga amount nga ano nga 100 to 200 plus no. So ano lang ano lang gid kapisan lang gid. Naman ka panawag sa imo, sir. So, no, okay. To 30 minutos na kita nag-istoryahanay. So, any updates sa imong opisina nga wala pa na pamangkot sa imo? So far natakal ta naman tanan og so namula ra nang ginano natin tilad ang sa atin nga ano nga binhi latan lang nadang iban pa gid man ugabot no ano gid matawang gid tanan nga sa ano nga sa atin nga master list nga kiti gender dia master list mo ginamatamat lang natin deliver ang location na nakapartiniser naman sa kada isa pero kung why sa master list ati why gina mo gira pag reklamo kay iban sa ato andaman nga ano mura ng meet sa atin NMIS Meat Consciousness Week tilad so ga-celebrate man natin nga ano nga NMIS kag ang dugang ko lang diyan sa may isa kita ka recipient man no sa RIC natin ng Barangay Tagas. So manan naman diyan sa dag yun soy. Sa pero if hindi ja women sa ngaten nga recipient kay way giting na kapasar kananda sa iban to nga sa barangay nga to nga una. So ang Tagas ang nano natin nag-okay sanda. So puli makabulig man diya sa atin nga mga ano gino sa atin nga program gisapag kay ang isa ka anda program kadyang vegetable mo seed production. So basi hopefully ma-start diya mahuman lang nanda ang mga requirements nanda maka-start sanda this year. Kagang sa PhilMec may nag-validated man ang Barangay Kalabuwa Este normal diya ang four-wheel drive nga traktor kag ano ni siya naka-package ni siya may ano ni siya may rice combine harvester. So puli nga ma-award ka nanda kag kag ma-utilize na yung kaso. Ano lang natin nanay nga pangmiyo natin nga ma-award ka nanda diyang four-wheel drive tractor. Okay. With rice combine harvester. Okay. Thank you very much, Sir Joven. Sorry kung ato ni Officer in Charge sa Municipal Agriculture's Office. Sir, pagpanamiyaw mo sa imong mga staff? No, sa atin mga technicians yan, no? Continue lang atin pag-serve sa atin ng mga farmers. Even though sa mo mga batian mo natin ng irregularities, no? Atin tanan, di kita maguntat, serve sa atin mga constituents kag farmers kag mapaumuan pagin natin ang agrikultura sa Banwa Santa Barbara. Okay, so thank you very much, Sir Joven Sonico. Next Wednesday naman, sir, ako hindi ka busy. Sige, thank you gid og yun soy sa pag-imbitar sa amon liwat kag mapalabot ang programa kang Municipal Agriculture Office. Thank you very much, Sir Joven Sonico, ating officer in charge sa Municipal Agriculture's Office. Thank you, sir. Good morning. Good morning. Okay, thank you na pati ng aton nga officer in charge sa Municipal Agriculture's Office, Engineer Joven Sonico. Oras natin sa Bombay, 2 minutos ang nagligad sa taknang alas 11 sa aga. Di kayo may linog kag ina sa may gimbal. So, panaog sa Feebox ng 4.2 ang magnitude sa linog kag ina sa may gimbal. Pero sa naging laing nga parte sa probinsya sa Iloilo, may sila sa suspensyon sa klase, particularly ang sa 1st Congressional District. So, nagapamangkot, kumusta ang Santa Barbara? Wala kita sa suspensyon sa klase, ha? Kaya hindi man kita apektado. So, ari, by the way, ang mga national guidelines sa Department of Education with regards sa mga suspension sa klase, kay man natisyahan o na notice sa Department of Education nga do permi na lang gidya naga-suspend sa klase maskin pa nga daw hindi man gawa apektado. So ang mag-anto sini syempre ang pagtuon sang aton nga mga estudyante. So ari ang pila ka mga guidelines nga ginhatag sa Department of Education sa Western Visayas.
Kag ang tanan nga desisyon sa pagsuspende sang klase sa bugos nga rehiyon dapat hugot nga magsunod sa mga protocols man. So amo na siyang hindi lang kita dayon-dayon bala or sige-sige nga mag-suspend sang klase maski nga wala na talana sa idalom sang DepEd Order number 22 series of 2024. So sa idalom sa direktiba, mga klase humalin kindergarten to grade 12, lakip na ang alternative learning system kon als ang automatic nga ginasuspender sa tion nga mag-issue sang orange o kon red rainfall warning ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon Pag-asa o kon maglabot sa may critical points ang level sang tubig nga sinihales ang pagbaha. So, magkasuspender ang klase. Di man, syempre, aton man nga pangalagaan ang aton mga estudyante. Nga kung kaisa, nagatabok sa suba kasi nagligad to. Pila na katikada, ang mga nagligad kami, nagatabok pa kami sa suba. Subong nga, may mga tricycle na nga maglibot, yung magbiyahe para magdulong sa mga estudyante. Pero sa nagligad, yung pila na katikada, diraan na kami sa suba, nagatabok. So, ang local chief executives, nga, ang ginatagan man sang gahom sa pagdeklarar sang lokal nga mga suspensyon sa lugar nga apektado gid. That means nga grabe gid ka affected, hindi lang tong mga medyo-medyo lang kina apektado gid ya. Kung ano man da nga mga disaster, bagyo. Kag mag-shift ang mga eskwelahan from face-to-face to modular learning. Kag mag-make-up classes sila para man nga ang ila balang pagtuon do hindi sila balang mag-delay. Amo na siyang kung ginareklamo man sa iban nga mga manunudo, may naga-comment man sa aton nga mga post sa aton nga Facebook. May iban nga mga ginikanan nga nagareklamo man, may iban nga ginikanan nga nagreklamo nga ang Santa Barbara wala akong kaisa nag-suspend ang klase, pero mayara man sa mga ginikanan nga nagareklamo nga ang nga ginasuspend ang klase kay apektado ang pagtuon sa mga kabataan. So sa diin na lang kita magpadulong. So kinahanglan gid ang aton nga mga maestra, ang aton nga mga school heads, ang aton nga mga principals, kung sino man nagapanguna sa eskwelahan, kinahanglan gid siya nga mag-follow sa national guidelines sa DepEd sa pagsuspender sang klase. Kag subong man ginapanomdom sang DepEd ang mga eskwelahan nga dapat automatic nga suspendido ang klase kung may linog nga intensity 6 o kung masobra dira intensity 6. So sa nahambala ito kang ina, ang magnitude is different from intensity. So ang magnitude, for example, magnitude 4.2 kang ina no sa may gimbal, pero ang intensity dito is 3. So, lain ang magnitude, lain ang intensity. So, botang balon, sa nagkalain nga parte sang giniguan sang linog, nagkalain man na siya nga intensity. So, gimbal 4.2, pero yung intensity is 3. Pero kung ang intensity sang linog, depende na siya sa inyong mga school heads nila kung i-suspend niya ang klase para man sa safety sa mga kabataan. So, sa ginpapanaog nga orders ng DepEd, kung magsobra gani from intensity 6, kung magsobra, automatic suspend ang klase. So, sa subong ya, 1st Congressional District lang sa probinsya sa Iloilo ang suspendido ang klase. Kag subong man, with regards sa mga power interruptions nga permira nagka-brown out, sa iban niya, amo ning ginarason nila kung nga ang nag-suspend ang klase, hindi pwede mag-suspend ang klase kung ang irason mo lang niya, brown out. Kag may power interruption, so hindi na siya pwede nga mag-suspend ang klase kung na muna siyang imong rason. Mag-suspend yung lang ang klase kung masyado gidya kainit ang tiyempo. Amo na. Kaya nagapang anuman bala ang DepEd, kaya kung kaisa, permi na lang nag-suspend ang klase, ang apektado sini, ang mga, ang mga pagtuon man sang aton ng mga estudyante. So, kabay pang aton yung mga pinanagaklaro na ha, kung paano kita magsuspender sang klase, may ara galing nga lugar, diri sa may, ato niya pungsod. Nalipat lang kung sa diin nga parte sang pungsod naton. Pero, nag-suspend sila sang klase nila from 14, October 14, dangat higit sa katapusan nga adlaw sang Oktubre, kay maan, kay kadamo kuno sang kaso sa mga influenza-like illnesses. Bala, ara may mga trangkaso sila. Kadamo kuno sa mga estudyante, nga may mga amo silang mga ginabatsyag. So, muna siya nga nag-suspend sila ya. Sang klase from 14 dangat sa October 31, pero dapat hindi mo na siya kaya ang TUH wala man nagpagwa by the way sang
mayara kita sang epidemya, bala. Diri sa aton, hindi man na siya kuno epidemya, normal lang na iya kuno ang mga amo sina ang mga ginapatsyakan natin subong, kay man nagapadulong na kita, bare months na, sa matugnaw ng panahon, sa uso na subong ng sipon, trangkaso, nagasakit ang mga tutulan, so uso na subong. So hindi natin pag-ipareho ang nagakatabo sa mga influenza-like illnesses nga gintunaan sa pagsuspender sang klase sa isa sa mga eskwelahan o isa sa mga banwa diri sa pungsod naton. Nga from October 14 to October 31, suspendido ang ilang klase. Ano na lang sila, wala sang face-to-face class, modular na lang sila. So, hindi na siya kuno pwede nga isuspend ang klase tungod sina. Kasi sa bunga panahon, wala man kita sa epidemya, pareho sang COVID-19 na natabo sa nagigay. So, nagapanghaw-haw man gali ang DOH, no? Kunya ang permi lang yagi na suspend ang klase. So, kung sa mga amusin na nga mga report, for example, sa eskwelahan ninyo, kung ang inyong mga estudyante may ginabatsyagan nga mga amusin na, dapat i-report nyo gid sa inyong nga lokal nga gobyerno o kung magdiretso kamo sa DOH, tawag nga diri sa amon nga eskwelahan, may amusin nga mga balatian ng mga kabataan, kag kung pwede bala, nga kinahanglan naton isuspendihon ang klase. So, suspendido ang klase for piragid 2 weeks. So, iba yung mga ginikanan na reklamo kay man apektado ang pagtuon sa mga kabataan. Oras na itong 9 minutos na naligasatak ng alas 11 sa aga. Kamusta gyapon nagapamati sa radyo opisina po sa ako nagyon Zoila Cordero. Magabalik kita dugay-dugay, pwede na kita mag-live. Mag-play ako sa akon nga trivia. Kag sa pagbalik naton, ang aton nga mga news updates sa ibang pagigid nga mga developmental naton nga mga updates. Stay tuned na sa 16.7 ISFM. Upo sa ako nagyon Zoila Cordero para sa radyo opisina. May nga ka. Yun, trivia! Hindi lamang pula o kung red ang duag o kung colors ang bulak nga rose o kung rosas. May ibang paini nga duag parehas ang yellow, pink, white, orange, lavender, blue, black, kag madamo pa sa iban. Ang duag sa rosas ang depende sa iya klase o kung sahi nga may aras ang kapin kagulang 100 species. Ang rose na kabungaman sang prutas na ginatawag rose hips nga madamo sang vitamin C. Ang rose hips ang ginakaon ti ginahimo nga jam, jelly, kag tea. Ang roses akong rosas ang bantog sa art literature nga ginhimuan sang mas sobra 4,000 ka mga kanta. Bilang regalo, na narisariman ang ginasimbolo sa nagkalain-lain nga duag sang rosas. Ang red ang para sa pag-express ng pagigugma. Kung tagaan ka sang 12 roses buot silingan sini, be mine, kag I love you. White rose for purity, chastity, innocence, and spirituality. Yellow para sa friendship, get well, kag joy o kung kalipay. Lavender for enchantment, majesty, kag love at first sight. Pink for love, gratitude, and appreciation. Orange for desire, enthusiasm, and passion. Black rose for death and farewell. Blue rose for impossible kag unattainable kag madamo pa sa iban. Kung makakita ka sang rosa sa kinisang bukid, hindi lang ini nakapanami sang view o kung talan-angon, kundi nagabulig man ini agud magpungka ng pagkahaga sang lupa o kung soil erosion. Para sa Gun Trivia, Zoila Cordero. Good morning, nanggali kayo Maria Loida Sobrevega as well as kay Mark Trace Kenya.